So yun, what's up mga kadapaw, no? Welcome back sa ating channel, Aklan Flyers TV. So for today's video mga kadapaw is, yun, sa mga nagtatanong kung paano daw malalaman yung buhay na probiotic. So yun yung tatalakayin natin mga kadapaw. So ano pa hinihintay nyo? Gusto nyo malaman? Tara! So yan mga kadapaw, no? Ituturo na natin yung ating nalalaman pagdating sa probiotics. So yun nung nakaraan, yung na-vlog natin kung ano nga ba ang importante ng probiotics sa ating mga ibong alaga. So ganito mga kadapaw, no? Malalaman natin yung buhay na probiotic. Di na natin papatagalin pa mga kadapaw. Ito na. Unang-una, pagka bumili tayo o gumawa tayo ng probiotic natin, so ang pinaka-importante yung tinatawag na fermentation. So, gaano nga ba katagal ang fermentation ng ating probiotic? Sa mga nagsasabi na yung probiotic daw hindi nag-expired. So, para sa akin lang to mga kadapaw, merong panis na probiotic. So, yun yung mga probiotic na hindi nabubuhay yung good bacteria. So, panis yun mga kadapaw, no? Malabong may nutrition sa mga alaga nating ibon. So, alamin natin yung kahalagahan ng fermentation. Ang pagbababad ng ilang araw. Para sa akin mga kadapaw, yung probiotic ko bago i-release, nasa 15 to 21 days yan na ferment. Yan. Para maging masarap at masustansya yung probiotic natin, lalong-lalo na yung mga good bacteria. So, eto, meron tayong probiotic dito, yung kadapaw probiotic natin. Ayan, oh. Ganda, mga kadapaw. Ang ganda, oh. Ganda ng probiotic natin. So, order na to ng kadapaw natin. Nasa 7 bottles yung in-order niya. 1 liter po ito, mga kadapaw, no? Ayan, oh. Tangkita nyo ba? So, ganyan yung kadapaw probiotic natin. So, mga nakaraang vlog natin, nandun din yung probiotic natin. So, tayo lang din yung gumagawa nito. Medyo may kahirapan ang paggawa ng probiotic, mga kadapaw. Hindi madali ang paggawa ng probiotic. So, isinalang-alang natin yung kahalagahan ng nutrisyon ng ating ibon. So, hindi lang basta-basta tayo gumagawa ng mga ganito, yung probiotic natin pang kondisyon, pang maintenance ng ating mga alagang kalapate, lalong-lalo na yung breeder, tsaka yung warrior natin, yung flyer natin. Tsaka sa inakay, mga kadapaw, napaka-importante nito. Ganito, mga kadapaw, no? Ituturo ko sa inyo yung kaalaman ko pagdating sa probiotic. So, sabihin ng iba, nagtuturo ako, pero di naman master, no? So, ayun lang to sa ating experience, tsaka sa nakasanayan na natin pagdating sa larangan ng pagkakalapate. So, ngayon nga, mga kadapaw, no, dito sa vlog na to ay ituturo ko kung paano nga ba yung pagtingin ng isang buhay na probiotic. So, ganito mga kadapaw, no? Eto, nakasil to. Naka-ferment na to ng halos 18 to 20 days na. So, pwede na to mga kadapaw sa ating mga alagang kalapate. So, ito hindi natin inalog to, no? So, kasi nakalubog yung mga ginamit nating formula. Yan. Purong-puro ito mga kadapaw, no? Organic. So, yun mga kadapaw. Ganito. Pagka bukas nyo, mga kadapaw, ng takip, ayan, oh, puputok yan. Ang tigas, oh. Tigas. So, dahan-dahanin lang natin. Yan, oh. Pakinggan nyo. Parang coke yan. Yun mga kadapaw. Tsaka aangat yan yung umangat yung bakterya o yung espiritu ng probiotic natin. Tsaka bumula siya. Ayan mga kadapaw, bumula siya. Ayan, dahan-dahanin na natin. Yan. Puputok yan mga kadapaw, di natin bubuksan gaano. Ayun, umangat siya mga kadapaw. Nakita niyo yan? Ewan ko nakikita nyo. Yung parang espiritu, yung parang sa soft drinks mga kadapaw. Yan yung buhay na patunay
na goods yung probiotic natin kahit di natin alugin, mga dapaw. Narinig nyo yung singaw, yung kss, ganon. Tsaka puputok yan pag binuksan natin ng madalian. So, yung mga naka-order sa atin ng probiotic, no? Alam na nila yan. Kasi pag binuksan nila lang ganon, mabubuo sa mukha nila yung probiotic natin, tsaka aapaw. So, yun mga kadapaw, no? Yun yung konting kaalaman natin pagdating sa probiotic. So, ganito mga kadapaw, no? Ayun, no? Merong singaw. Yan. So, naka-seal pa yan, tsaka lumalagat pa, no? Yun. So, good luck sa'yo, kadapaw, no? Sa mga races mo. Ayun, no? Purong-puro yan, kadapaw. Ang ganda ng probiotic mo, parang Milo. So, good luck sa races mo, sa mga breeder mo. Ayan. So, siya, nasa ibang bansa na siya, mga kadapaw, no? Meron siyang kaibigan dito sa lugar natin na nag-aalaga. Ayan, no? Yung espiritu na sinasabi ko. Umangat yan, mga kadapaw. Napakaganda. So, sa gustong umorder sa akin, yan, PM na lang kayo. So, sasabihin ko naman yung presyo. Wag lang dito sa vlog natin, mga kadapaw, no? Baka mabash tayo. So, yun, hindi naman kamahalan to, mga kadapaw. Sulit na sulit yung presyo. Tsaka sulit na din yung paggamit nyo nito. Matagal na to, mga kadapaw, maubos. So, kung ilan lang yung ibon nyo, tsaka breeder nyo, sa akin, ginagawa ko, mga kadapaw, para makatipid ako dito. Binabinder ko. Tsaka, minsan, nahalo ko sa tubig. Yung kumulay lang siya, mga kadapaw. Hindi naman gaanong marami. Pangit naman, mga kadapaw, pag nasobrahan ng probiotic yung alaga natin, no? Magtutubig yun, yung wet drops na tinatawag. So, ang probiotic, nagpapapulbo yan, immune system, lahat-lahat na yung hinahanap mo, mga kadapaw. Tsaka, hindi naman gaanong kamahalan yan. PM lang kayo sa akin, kahit i-ano nyo ako sa page natin, Aklan Flyers TV, o ako mismo yung account ko, magre-reply sa inyo. So, meron din tayong shipment, sa inyo na lang yung shipping fee, sa akin na lang yung probiotic. So, siguradong makakarating sa inyo ng safe yan. Saan man kayong lugar sa Pilipinas. So, yan mga kadapaw, no? Sana ay meron kayong natutunan sa tips natin. Sa mga gustong mag-tips sa atin, ng mga conditioning, nandyan yung mga vlog natin, no? Pwede rin natin na mag-PM tayo para maituro ko sa inyo ng masinsinan. Sa mga newbie natin na pumapasok pa lang sa larangan ng pag-iibon. So, yan mga kadapaw, maraming salamat sa suporta nyo, at syempre, medyo natatagalan tayo mag-vlog kasi medyo nabibisi na. So, okay pa rin kasi dito pa rin tayo nagbibigay ng mga tips natin. So, sa abot ng ating mga kaya, itinuturo natin yan. Hindi tayo nagdadamot sa mga kapwa natin fanshear, tsaka sa mga newbie. No? Sa mga naturuan ko na merong achievement na. So, sa inyo na yun, hindi na sa akin. Kasi, kayo naman nag-handle, kayo naman yung na gumagawa ng panalo nyo. Sa akin lang is guide lang kayo sa pag-iibon. Sa mga sakit, sa mga gusto nyong mangyari sa ibon nyo. So, wag nyo lang akong tanongin kung paano bumilis lalo yung kalapate nyo. Ang pagpapabilis ng kalapate, nasa nasa pansir yan. Kung gaano mo siya na i-train, bloodline, consistent mo sa training, yun. Kung paano bumilis yung kalapate. So, yan mga kadapaw, maraming salamat at alam nyo na, God bless.